So, yan yung pinaka ng King James Version. And then, let me also browse through the different versions, no, para makita din natin how this is translated in English by other versions, no, sa other versions. Tapos sa sa Christian Society Bible, nakalagay, now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. Tapos sa NASB naman, now faith is the certainty of things hoped for, a proof of things not seen. So yun yung iba-ibang version. So isa lang po yung ibig sabihin yan, no? So, ang next ko naman na task is, after the definition, is yung, basahin na lang natin yung Hebrews 11, 1 to 9. Medyo mahaba-haba ito, no? So, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Number 2, verse 2, for by it the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please Him. So itong verse na to, very important to. So without faith, it is impossible to please Him. See Him is God. Okay? For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay? Isang nun is yung isang Bible verse din na nagsusupport dun sa Hebrews 11:6 is almost kapareho niyan, yung Matthew 6:33. So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Ayun. So, nakita nyo yung similarity dun sa dalawang verse na yun. So, if we follow God, if we walk by faith, God is a rewarder. So, yun ang natin. So, we seek first God para natin yung rewards, no? When I say rewards, it's not entirely material, no? Ang ultimate reward natin actually is to be with God in heaven. Alam naman natin na if we are citizens of heaven, we are granted access doon sa natural resources ng heaven, di ba? So, ano yung meron doon? Actually, pa lang, nilalakaran pa lang nila ginto. Tapos yung mga wall nila is made of sardine. Oo, basta yung mga precious gems lahat, no? So yun, lang yun, parang simento at hollow blocks pa lang. What more kung nandun na tayo sa heaven? What more yung anong kakainin natin or no? So the pleasures of being with God. Actually, yung being with God is already the ultimate pleasure. You can feel that pleasure when you're actually yung meditating and having your quiet time. Nafi-feel nyo ba yun? Yung parang nagko-quiet time ka, tapos para kang na-excite, tsaka para kang kinikilig sa loob, no? Because you are with the Lord. So let's continue. Number 7, and Hebrews 11:7. By faith, Noah being warned by... Ayan, dito na lang. By faith, Noah being warned of
God of things not yet seen, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So si Noah, makikita na natin na yung followers ni God, no? Parang ginagamit niya itong mga tao, tapos kahit na nagmukhang crazy si Noah kasi gumagawa siya ng boat nasa gitna ng bundok. He had faith in God and trusted God. So ginawa niya 'yon, no? And then 11:8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whether he went. Sige bro. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. And then, jump tayo sa number 17 bro. Ayun. So by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and that he had received the promises, offered up his only begotten son. Number 18. Okay, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. And number 19, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. So yung makikita natin dito, no, to simplify everything, merong kasi alam nyo ako, parang may chemist kasi ako, no, so parang mathematically, let me translate that to yung faith is actually, godly faith is actually equals trust in God coupled with obedience. So yun, tandaan nyo yun. Ang faith is trust in God coupled with obedience. So kung ikaw, sasabihin mong may faith ka, pero hindi mo naman to sinasabayan ng obedience kay Lord by seeking His righteousness, di ba? Parang you're living your life in your own terms, you cannot call that godly faith. Kasi sa sarili mo pa rin ikaw sumusunod eh. Parang sasabihin mo, God, sandali lang didiskarte lang ako. So, iba yung godly faith. So we should entrust everything to God, no? With obedience. So, ibig sabihin, we're still seeking His righteousness. So, sumusunod pa rin tayo sa mga commands ni Lord, no? Yung mga commandments, di ba? Commandments, the law is just a guide, no? So next is, ayun, ko naman yung another Bible verse supporting yung faith. It's 2 Corinthians 5:7. Ayan. For we walk by faith, not by sight. Okay? Hindi ko naman sinabi na blind faith ito, no? So imagine yung godly faith is actually not blind faith. Ito yung alam nyo na si God nakikita niya yung whole scenario. So ikaw, kahit nakapikit ka, hindi ka blind. Kasi God provides you yung sight, no? You see things through God. Okay? Yun yung maganda dito. So we're not blind followers of God, okay? So ito so ibig sabihin naman when we follow God, ito naman may challenge, no? Hindi ko naman sinabi na every time na lang if you follow God, parang bigla ka na lang yayaman or mawawala lahat ng problema mo, diba? So godly faith is also being able to trust God.
despite hardship and persecution. So, yung ito, we are looking into the future, no? Yung, what is that future? This is the ultimate future. Ano ba yung ultimate future? Which is to be with the Lord, di ba? So, ibig sabihin, kung nag-suffer ka man, parang inumpisan mo yung buhay na to, puro suffering, pero you are walking by faith, no? Yung ultimate reward natin is to be with the Lord, no? Baka merong gagawin kang example ni Lord para sa mga ibang followers. So, He is actually using you as a part of His grand plan. So, wag po kayong mag-alala na nagsasuffer ka ngayon, pero in the afterlife, baka matindi yung mangyari sa'yo. Katulad nung kay Lazarus. Di ba nung nandito siya, ginawa siyang example. Parang kinakain niya lang yung mga nahuhulog sa mesa nung rich man. Pero nung nandun na sa heaven, when he passed away, silang dalawa, sabay pa nga sila eh. Halos sabay, no? Nagkabaliktad yung sitwasyon. Siya na yung nasa tabi ni Lord. Tapos, siya na ngayon yung nag-i-enjoy sa buhay niya. And that is life everlasting, no? So, buhay kasi natin, sandali lang. Life expectancy na is 70. Swerte ka na kung mag-80 ka pa. So, yun. So, okay. Medyo malapit na ako 15 minutes. So, a classic example, no? Nung, itong godly faith is yung kay Abraham, who was asked to sacrifice his own son, Isaac, to God. So, if Abraham lived according to his own terms, then would there be an Israel now? Diba? Wala. And would Jesus Christ be born as God planned it to be? Diba? So, itong mga kanina yung binasa natin, yung Hebrews 11:1 to 8. Nakita natin doon yung example ng mga tao who walk by faith, no? If we walk by faith, nasusunod yung plan ni God for humanity. What is the plan of God for humanity, no? Yun yung ipanganak si Jesus Christ and ma-redeem tayo through His blood. So, kung may umarang doon, di ba? Kung may biglang naging pasaway, umalis, hindi natin alam kung magkakaroon tayo ng everlasting life, no? So in our own experience, we exercise our faith. So, ito, lagi ito nangyayari, no? Ay, alam ko, yung iba dito, or most of us, nangyayari sa atin to, no? So, example, bigla tayong, tatrabaho tayo, bigla tayong kumita, ganyan. Yung una, nagpe-pray ka, God, pagka binigay mo sa akin ito, ibibigay ko, itutulong ko to sa church, ganyan. Tatites ko to, ganyan. Tapos, biglang, sabi, dami ko palang obligasyon, dami ko mabayaran ng credit card. Yung iba, wag na lang muna, next time na lang, Lord. Doon na lang ako babawi sa'yo. O kaya yung iba, sasabihin, na lang muna, kalahati lang po ibibigay ko kasi kailangan ko talaga bayaran to. Yan. So, guilty rin minsan, ako dyan. So, yung that kind of faith is the trust. Ito, dapat magkaroon tayo ng faith pala na that trust which produces obedience. So, this will result in God's blessings and approval. Okay? O, i-wrap up ko na kasi 15 minutes na si Brother Wendell. Brother excited na. So, ito, 3 things lang, no? If we have faith, we are pleasing to Him. Diba? Sinabi nga kanina sa Bible verse. And then number 2, if we have faith, God can work through us to implement His will. Diba? Magagawa ni God yung plano niya.
Okay? So, and number 3, if we have faith, God can bless us and He can grant us access to His rewards and abundance here on earth and or the afterlife. Yun, sinasabi ko, no guarantees na maano mo, parang bigla kang kasing yaman ni Pacquiao dito, no? Pero definitely sa kabilang buhay mayaman ka pa kay Pacquiao. Okay, amen na. For number 3, ito yung masasabi ko, yung comment ko sa number 3. For this reason, it's not uncommon to see that some of the Old Testament heroes died without seeing an earthly fulfillment of God's promises. Yung iba, wala lang. They had faith in God, namatay sila. Pero di ba, their reward in heaven, merong Bible verse nun na isa sila sa mga unang makakasama si Lord. Di ba? So, they have a special ranking. Siguro sila yung kasama nun sa 24 elders. Okay. So, ang pinakahapon na lang sa atin, ito yung challenge, pinakahapon sa atin, is how we can exercise our faith is by quiet time and immersion with the Word of God. So, we can start through little things by practicing acts of righteousness every day in our own little ways. Ayun lang po. Thank you. And to be, God to be the Lord. Tayo po muna yung manalangin. O mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa inyong mayamang habag at biyaya, Lord, kung kaya't kami nandito, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, na maaaring makahadlang sa pagkahayag ng inyong salita at pakikinig. Lord, it's all about you. And kaya naman, Lord, itago niyo po kami sa inyong shadow, Panginoon. At ang inyong mensahe lamang ang siyang maihayag. In all these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Kasi nung likhain po tayo ng Diyos, sabi nga po is, let us make man in our own image. So, ibig sabihin po, pwede naman pong nilikha tayo sangayon sa kanyang imahe. Pwede po kasing, tara, likhain natin ang tao sangayon sa imahe ng pwedeng hayop, pwedeng ibon. Pero sa kabutihan ng Panginoon, nilikha tayo sa kanyang image. Tapos, bagamat ganon, tayo nag-fail, tayo nagkasala. Pero sa mayamang habag ng Panginoon, again, tinubos niya tayo with a price. Ang Lord, sinend niya si Jesus Christ for our sin, to pay the price of our sin. So, mag-iikot po tayo sa, kaya ko po nasabi yan kasi, ang topic ko po is grace and empowerment. So, una po, i-define po natin kung ano po ang grace. Malamang po, lagi na po natin naririnig ang grace, pero sana po madagdagan po ang kaalaman natin patungkol sa grace. Sabi po dito, unmerited favor. And then, pangalawang definition niya po is given freely condition without any obligation by the giver. Tapos po sa ibang verse, sa ibang version po ng Bible sa God's Word version, ang grace po is ginamit po is kindness. So, iikot po tayo sa goodness po ng Panginoon. Una pong ginamit ang word na favor po sa Genesis, sa Bible, sa Genesis chapter 6 verse 8. Sabi po doon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. So ano po yung background ng panahon po na ito? Nung panahon po na ito, grabe na po ang corruption sa mundo. Palaganap na po ang kasamaan. So ang Panginoon, nagkaroon siya ng regret. Nag-grieve siya. So
para maintindihan po natin yung pakiramdam ng Lord. Yung grief po siguro na yun is kung minsan tayo man ay nawalan, nandun ang pag-grief. Kung tayo man ay nagkaroon ng maling desisyon, nandun ang regret. So, ang naging reaction po, naging response po ng Panginoon is lipulin na ang sangkatauhan, maging ang mga hayop, maging ang mga ibon sa himpapawid. So, ayun po. So, sa kabutihan naman po ng Panginoon, sa verse 8, na nakasumpong ng grace ang si Noah sa mata ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon. So kaya nandito pa po tayo na nag-i-exist pa po ang tao. So, ayun. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Grace and empowerment. So paano po ba nakakaapekto ang kabutihan po or grace ng Panginoon sa ating mga pinagdaraanan? Nung time po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8, sabi po doon is, for these things I besought the Lord thrice that I might depart from me. Tapos sa verse 9 po, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Then sa verse 10, therefore will I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, nung panahon po kasi na to, meron pong tinatawag na super apostles. So yun po yung parang nambubuli kay Nung time po na yun yung nambubuli kay Apostle Paul. So sa kabila ng thorn in the flesh niya, sa kabila ng wala siyang permanenting address, sa kabila ng persecution niya coming from non-Christians, even sa church ng Corinthians, is may umaaway sa kanya, may nambubuli sa kanya. So, pwede siyang mag-response ng mas magaling ako sa inyo, mas dinala ko ng Lord sa third heaven, nakita ko ang third heaven. Mas ganito ako, mas marami kong alam sa Bible, mas ganito. Pero hindi yun. Ano yung pinagmalaki ng ni Paul? Isa sa pinagmalaki niya is yung weaknesses niya. Kasi kung ano yung weaknesses, kung ano yung mga infirmities niya, na kung saan tayo ay mahina, doon tayo mas lumalakas. Kasi yung grace or ang kabutihan ng Panginoon ay sufficient para sa ating mga kahinaan. So, sa ating mga pinagdaraanan po ba, tayo po ba'y nadadala ng sirkumstansya o tayo po yung nagdadala ng sirkumstansya? Paano po ba tayo nagdidesisyon? Tayo po ba'y nagdidesisyon sa ayon sa kabutihan ng Panginoon, sa victor's mindset, or nagdidesisyon po tayo as a victim mindset po? So, ayun po. So, sana po bilang recipiente po ng biyaya ng Panginoon, nawa ay pilitin po natin na mag-dwell po sa biyaya po ng Panginoon. Na sapagkat napakarami pong bagay na pwede nating ipagpasalamat. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of the Lord concerning you. Then sa Hebrews 4:16, sabi po doon, let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
So ano po ba yung nakukuha natin? Ano po ba yung meron tayo pagka po tayo nagdudwell po dun sa kabutihan ng Panginoon or sa grace? Tayo po ay malayang nakakalapit sa Panginoon sa panahon ng pangangailangan natin. So yun po. So we are at peace and hindi po tayo mangangailangan at hindi po tayo magkukulang sa ating mga pangangailangan. Siyempre po, meron pong iba po kasi yung needs, iba po yung wants lang po natin. Pero sabi naman po doon, tayo magiging sufficient po sa ating mga pangangailangan. Ayun po. So, isa pa pong bagay po sa kabaligtaran naman po, pag po tayo nagdidesisyon sa ngayon sa ating emosyon, gaya na lang naman po ng mga napapanood natin sa mga YouTube or sa mga videos po, pag tayo yung mga motorista po, madalas po may road rage. Gaya na lamang po nung dalawang truck driver na nagkaroon ng road rage. Yung isa bumaba, nung pagbaba niya, imbis na hituan siya para i-confront niya sana isang truck driver. Pero instead na huminto yung isa, ang ginawa, sinagasaan siya ng isang driver. So, sa maliit na sa mga mabilisang desisyon or sa mga emosyonal na desisyon, pwedeng buhay saka total na change po ng buhay natin. Yun nga lang po, hindi siya sa kabutihan, kundi sa kasamaan po. So, yun po. So, pangalawang bagay po, paano po nakaka-apekto ang grace or ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga pagbibigay? So, in 2 Corinthians 8:1-5, basahin po natin. Basahin ko po sa inyo. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberty. Verse 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Verse 4. Praying us with much entreaty. Sabi po dun sa ibang version po is begging. Dito po is ginamit is praying with us. That we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Then verse 5. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So, yung time po na ito, hindi ko po alam kung nasa kulungan si Paul na to, nung sinulat niya to, or nakalaya na. Imagine, dahil sa kabutihan ng Panginoon, siya pa yung nag-encourage ng church ng Corinthians na maging example ang church ng Macedonia, na maging generous sila na magbigay. Nabasa naman po natin sa verse 3 at sa verse 1 po na ang Macedonia ay nasa great affliction, nasa test of affliction po. So by grace po, sa pamagitan ng grace, we can give po in the midst of poverty. So, sa pagiging grateful natin po, pwede po nating masurpass po yung band ng spirit of poverty po. Dahil po yun ay sa kabutihan po ng Panginoon. Tapos, 1 Timothy 6:6 po. Sorry po. Ito, sabi doon, so grace and empowerment,
kind of giving that breaks the hold or spirit of poverty or the fear of not having. So, hindi po tayo natatakot mawalan. Sabi nga po doon, ng isang saying po na na-remind po ako, some of the most generous people have no money. Hindi po dahil sanay silang wala, pero ang nagtitiwala po sila sa sa biyaya po ng Panginoon. So, third point po natin is paano po nakaka-apekto ang grace ng Panginoon sa ating kabanalan. So, mariremind po tayo dun sa story po ni Joseph po, dun sa nung inakit po siya ng asawa ni Potiphar po, na kung saan mababasa po natin sa Genesis chapter 39 verse 8 to 9. And Judah said unto Onan, Go in thy brother's wife and marry her. 39 po. Opo, 39 po. And Judah said unto Onan, But he refused and said unto his master, Why, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. Verse 9. Pwede pong Tagalog, sorry. Walang sinumang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito, walang pinagkait sa akin anumang bagay kundi ikaw lamang. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ngang aking magagawang itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So kung magdudwell po tayo sa kabutihan ng Panginoon, tayo po ay mangingiming magkasala sa harapan niya, sa harapan ng tao, maging lalo na sa harapan sa presensya ng Panginoon. So yun po yung effect po ng grace, na nagiging grateful po tayo at meron po tayong power po na mapagtagumpayan po yung mga pwedeng mga weaknesses po natin. And isa pang bagay po, hindi lang din po tayo nagiging grateful po, nagiging gracious din po tayo sa isang bagay po is nagiging gracious din po tayo na kung meron pong mga bagay na, kung meron pang mga taong nagkamali sa atin, kung paano tayo pinapatawad ng Panginoon is, ganoon din po tayo nagpapatawad. So, nagbibigay po yun ng grace din po sa ibang tao. Nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. So, para sa challenge po natin is, lagi po nating i-renew po yung bibilangin po yung blessings po ng Panginoon sa buhay natin. Nang sa gayon po is hindi po tayo humahanap ng mga bagay na wala sa atin. So lagi po natin siyang papasalamatan po. Sabi po dun sa verse 2 Peter chapter 3 verse 18, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, paano po natin itong magagawa? Sa pamamagitan po ng pagsusuko ng ating buhay, meditation po, pagre-renew ng ating mga vow,
sa Panginoon po sa araw-araw. And yun po yung salamat po. So yan, narinig natin mga brothers and sisters, yung faith, grace, yung pinakalas natin, yung ating prayer. So alamin natin, yung ating main reference is Matthew in Matthew 6, chapter 6, verse 9 and 10. After this manner, therefore, prayer ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, tinuruan tayo ng Panginoon Diyos na manalangin. So, ano yung prayer? Prayer is an act of expression of humility, surrendered life, connectivity to God, engaging love, fellowshipping with Him, yung communion, yung pakipag-isa natin sa Panginoong Diyos, itinuro sa atin ng Panginoon itong panalangin na to. Ngayon, why do we need to pray? Unang-una, prayer gives God the glory. So, alam natin na ang glory bilang Kristiyano ay sa Panginoon. Kasi dalawa yan. Pwedeng kay Satan sa ating kaaway, pwedeng kay Jesus Christ as a Christian sa ating panalangin, sa ating pagsusurrender sa Kanya, ng ating buhay, ang glory ay para sa Panginoon. At ang itinuro sa atin ng Panginoon ay isa lamang para makalaban tayo sa hindi natin nakikita na impluensya na ibinibigay ng ating kalaban, which is ito nga yung prayer. Sa prayer natin, bro, pakiyan mo ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17. Ito ang sabi ng Biblia patungkol sa ating pananalangin. Magalak kayong lagi. Next. Magsipanalangin kayong walang patid. Bakit? Bakit kailangan natin gawin yung ganon? Dahil wala tayong magagawa sa ating kaaway kung itong panalangin ay hindi tinuro sa atin ng Panginoon Diyos. Bakit? Alam ng kalaban natin kung sino ka. Kung ano ang kahinaan mo, ikaw ba'y maalalahanin, ikaw ba ay problemado, ikaw ba'y bugnutin, lahat-lahat ng kanegatibuhan, alam na alam ng kalaban natin yan. So, tinuruan na tayo ng Panginoon Diyos doon sa Matthew 6, chapter 6, verse 9 and 10, na manalangin sa Kanya. Bakit? Ito lang ang pamamaraan, mga kapatid, para mapaglabanan natin ang galaw ng kalaban sa ating buhay. Dahil ang ating laman sa Matthew 26, verse 41. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig tatapon, mahina ang laman. Alam natin na kahit tayo ay malakas, matalino, kaya nating isolve ang
nagiging problema sa atin. Pero kung wala ang panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon, wala lahat yon mga kapatid. Dahil ang panalangin, ang ating magiging weapon. Weapon saan? Sa hindi natin nakikita, panalangin. Panalangin mga kapatid. Dahil ang panalangin, nagkakaisa kayo ng Panginoon. Para tayong nagre-report sa ating master, sa ating mga boss, na heart to heart, nagsasabi tayo, nagkukumpisal tayo sa pamamagitan ng panalangin o pagre-report sa ating Panginoon, nalilinis ang ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 1, verse 9, lilinisin tayo ang ating kasalanan ng Panginoon Diyos kung tayo'y magkukumpisal sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. So yung panalangin na yan, mga kapatid, panghawakan ninyo dahil sigurado lagi tayong panalo. What can prayer do? Anong magagawa sa atin anong magagawa sa atin sa pagiging madasalin natin? Meron mga kapatid, palalakasin niya tayo. Palalakasin niya tayo kung tayo'y nangihina, kung ano man ang ating kahinaan, magagalitin, matampuhin, problemado lagi sa buhay, palalakasin tayo ng Panginoon Diyos. Bibigyan niya tayo ng saya. Bibigyan na tayo lahat ng ating peace of mind, peace of heart, dahil mayroong ipinangako ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kung saan gulong-gulo ka na, ang hirap pagdesisyon. Matalino tayo mga kapatid pero dumadating sa punto na gulong-gulo ang isip mo. May verse para sa iyo sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, ganito ang sabi ng Biblia. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin. At daing na may pagpapasalamat, ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng iyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Makita ninyo, yung prayer ninyo, pwedeng baguhin ang buhay ninyo. Kahit kayo, pwedeng baguhin ang buhay ninyo. Kasi meron sinasabi ang Panginoon Diyos na huwag kang mag-alala. Sagot kita. Sagot ko ang desisyon mo dahil sa panalangin, may tatama tayo. Magaguide tayo. Bibigyan tayo na ng kalakasan, linaw ng pag-iisip, kapayapaan ng puso, at ang huli nito ay katagumpayan sa buhay. Kung katagumpayan sa buhay, panalangin sa Panginoon Diyos. Kung kalungkutan, kabiguan sa buhay, ay gawa ng demonyo, atak ng demonyo. So makikita natin ang pagkakaiba kung tayo ay magiging madasalin. Next, yung pinakaan natin kung the satisfaction in prayers. Ito sa ating last slide bago natin mapanood ang video clip. Maiksi lang kung ano ang pagpapala meron dyan sa way of life ninyo, sa recurring. Pagkising nyo ng umaga, prayer. Kakain, first prayer. Sa gabi, bago matulog, prayer. Mga plano, lahat prayer. Kasi tinuro sa atin ng Panginoon Diyos doon sa Matthew chapter 6, verse 9 and 10. So itong verse na to na tinuro ng Panginoon, isama mo to sa buhay ninyo. Isama mo to sa lahat ng pagkakataon ng buhay ninyo. So, at ang lahat ng miracle ay mangyayari dahil sa totoong panalangin mo. Tayo ay
More than conquerors. Ang tunay na pagdarasal sa Panginoon, magiging victorious, hindi tayo talunan. At magsisimula sa atin yan, mga kapatid. Magsisimula sa atin yan, pwedeng baguhin ng tunay na panalangin ang buhay natin. Kahit sino pa sa nakikita natin, naaawa ako dito. Ano kaya gagawin ko dito? Prayer. May karamdaman to. Anong gagawin ko? Wala akong may abot. Prayer, mga kapatid. So sa prayer, mga kapatid, prayer na kung saan may pagkakaisa kayo ng Panginoon Diyos dahil totoo kang nananalangin, granted ang inyong panalangin, mga kapatid. Kasi nag-surrender ka sa Panginoon, yung sin mo, inalis mo, nag-confess ka sa Panginoon, ininis ka ng Panginoon, at lahat ng mga mangyayari sa buhay mo, lilinisin niya. Then ang pagkatapos nun, success. At alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Kitang-kita niya bang nagdadasal kayo, Panginoon, naway mangyari, naway ang kalooban niyo ang maunasik. Dito, may panalangin ng true prayer nasa Christianity. Meron namang panalangin, sana po manalo po ako ng loto mamaya at paggagawa ko po ng simbahan. Tutulong po ako sa pilay na to para mabigyan ng mapakanan yung paa. Napakarami mga kapatid. Pero, ang tunay na pagsuko, pananampalataya, biyaya, ang pinakaprodukto nun ay panalangin natin sa Panginoon Diyos. Bago magtapos itong ating pag-aaral, tatalakay natin ang faith kay Brother Dennis, Grace, kay Brother Ramil, at itong prayer kay Brother Windel, na kung saan nagpapasalamat kami sa ating Panginoon Diyos, sa ating pastor na tumayo dito sa harapan para magbigay sa inyo ng pagkain ng inyong kaluluwa. Sana'y talagang ito'y magtumimo sa puso ninyo at sa isipan ninyo, dahil yung tatlong na yun, mga kapatid, ang buhay ninyo success, victorious, hanggang sa pinakahuling sandali natin ating buhay, yan ay panalangin. So, naniniwala ba kayo na kayang baguhin ang estado ng buhay ninyo, ang problema ninyo, ang lahat-lahat ninyo, ang hinihiling nyo? Naniniwala ba kayo na kayang magkatotoo sa tunay na panalangin? Oo o hindi, mga kapatid? Salamat sa Diyos. Pwede nga natin, sister. Dito sa inyong mapapanood, mga brothers and sisters, merong reward sa mga prayerful na tao. Ikaw, tayo, may reward ang Panginoon Diyos sa inyo. Salamat po.
brother, tayo po'y magsitayo para sa ating closing prayer and then susunod ang ating tithes and offering. Let's bow our heads, brothers and sisters. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na napakinggan namin, Panginoon, ang inyong mga mapagpalat banal na salita. Salamat po sa mayroong kaming pananampalataya. Sabay, binigay ninyong habag at biyaya. Salamat po sa aming pagkatuto sa tunay na pagdarasal sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito kung saan ang kabutihan ninyo, ang aral na pinagkatuto nyo sa pamamagitan ng inyong naging instrumento ay nanibigay namin ang glory sa inyo, Panginoon, ngayong hapong ito. Salamat po sa aming napakinggan, ang aming pagtitiwala, ang aming pag-ibig ay masusukat. Ngunit, Panginoon, ang inyong dakilang kapangyarihan at kailanman hindi masusukat, Panginoon. Maraming pong salamat at ang lahat ng ito ay para sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa iyong anak na si Jesus. Amen.